daang rural, thrift at commercial banks na ang nagsara. Ang masaklap, may mga depositors na hanggang ngayon hindi pa rin nababawi ang kanilang mga pinag-ipunan. Paano nga ba tinitiyak na may seguridad sa pag-iimpok ng pera sa bangko? Ikalima na ang Export and Industry Bank sa mga bangkong nagsara ngayong taon. Habang noong nakaraang taon, 29 ang mga bangkong nagsara. Sa kabila raw nito, nananatili pa ring matatag ang banking industry sa bansa. Pero hindi nito mapanatag ang mga depositor ng mga nagsarang bangko. Noong Biyernes, nagdeklara ng bank holiday sa may 50 branches ng Export Bank sa buong bansa. Humigit kumulang 16 na bilyong piso ang utang nila sa may 50,000 depositors. Hindi na kami makakuha ng pera. Eh yung lahat ng aming mga pang-negosyo nandyan. Yung pasweldo nga lang nila ngayong payroll eh. Kulang pa ng kalahating milyon eh. Naibibigay nila tapos makukuha mo dyan pa. Milyon-milyong pisong deposito raw ang account ni Annabel sa Export and Industry Bank. Eh yung lahat ng aming mga pang-negosyo nandyan. Nandyan sa kanila. Eh wala naman. Hindi man lang nila kami binigyan ng ng abiso. Ang laki-laki ng pera nakalagay namin sa kanila eh. Hindi na raw kasi kayang bayaran ng bangko ang mga pananagutan nito sa mga depositors. Giit pa ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, hindi nila maaaring isapubliko ang katayuan ng isang bangko. Pinagbabawalan kami sa Bangko Sentral na ibunyag sa publiko ang katatayuan ng isang bangko. Ano ang sa tingin mo magiging epekto nun? Di, syempre, ang natural instinct naman ay magtakbuhan, kunin ang kanilang pera at kung yung mismong bagay na iyong iniiwasan na wag masara ang bangko ay lalong mapapadali. Sa kabila naman daw ng mga pagsasara ng mga bangkong ito, mayroon namang deposit insurance na maaasahan. Ayon sa Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC, nagsimula na nilang iproseso ang deposit claims ng mga depositor ng Export and Industry Bank. Sakop ng insurance ang mga depositong nagkakahalaga ng kalahating milyon at pababa. Pero ang mga depositong nagkakahalaga ng mahigit sa kalahating milyon, walang kasiguruhan kung maibabalik pa. Marami pong nag-iisip ngayon, at yun yung nasa isip syempre ng mga depositor, mababawi pa ba nila yung pera nila mula dun sa mga nagsarang bangko? That is not going to be as expeditious siguro as the ones that are covered by deposit insurance. Medyo matagal din yun kasi that has to go through the courts then and it depends on the asset quality of the bank at saka kung may mahahanap din kami na ready buyer, di ba? Kasi we have to liquefy the assets. Pagka nabenta yung assets ng bangko and there's still enough assets remaining to distribute among the creditors, then they will get it. Sa kalagayan ng Export and Industry Bank, humigit kumulang 4 na bilyong piso lamang sa 16 na bilyong pisong deposito ang sakop ng deposit insurance. Pero ang ilang depositor ng bangko na mababa sa kalahating milyon ng deposito, nahirapan din sa pagkuha ng insurance. Taong 2011 nang magsara ang First Reliance Bank sa Indang, Cavite. Isa si Nita sa mga depositor ng bangko. Sa pagtitinda ng kakanin, kumikita at nakakapag-ipon si Nita. Batay sa kanyang passbook, umaabot sa mahigit 40,000 piso ang naimpok niya sa bangko. Pero laking gulat niya na 3,000 piso lamang ang nakuha niya mula sa PDIC. At ang natitirang 40,000 piso, wala na raw sa kanyang balanse sa bangko. Zero balance na nga raw kami. After na ma-evaluate daw nila yung mga passbook namin, dahil kasi yung mga taga ritong iba napunta doon, sabi, for evaluation pa raw, saka for investigation. Parang naaano na ako na talagang parang wala kaming record doon. Makailang beses pa raw siyang nagpabalik-balik sa PDIC para makuha ang sinasabing pera. Lakad din kami ng lakad noon kay Mayor, pinapakasapan namin si Mayor. Ang sabi nga, humingi lang kami ng demand letter. Tapos, ihaano na nga lang sana namin sa pulis.
para ihabla yung mga teller. Lapit kami sa attorney, ayaw naman kami bigyan ng yung letter. Isa rin ang retiradong pulis na si Mang Ernesto sa mga naghihintay na mabawi ang kabuuan ng pinaghirapang pera. Ang 130,000 pesos na mula sa kanyang pensyon, mahigit 40,000 pesos na lamang ang naibalik. Gaya ni Aling Nita, naghihintay pa rin siya ng tawag mula sa PDIC. Wala namang katiyakan na makukuha yung aming pera. Basta sabi lang na kung talagang, pag na-clear nila na talagang gayon yan deposito ko, di, padadala na raw lang ang cheque by mail. Matagal na mahigit ng 6 na buwan, ano? Wala naman nadating. Inamin naman ng PDIC sa mga problemang tulad nito kapag nagte-take over sila sa mga nagsasarang bangko. Karamihan sa mga naiiwan kasi, pagka ganitong matagal na, no? Yun yung tinatawag namin na challenged accounts. Yun yung mga may kailangan pa silang ibigay na documentation to prove that the accounts are valid. So, ganun yon. Pagka magulo yung records ng bangko, mahirap talaga, magtatagal talaga. Kabilang ang mga kasong ito sa natitirang halos 10% pa ng mga deposit insurance na hindi pa nababayaran ng PDIC noong 2011. At sa 5 bangko ngang nagsara ngayong 2012, mahigit 50% pa lamang ng mga deposit insurance ang kanilang nababayaran. We have to be very sure that the accounts are really valid. Talagang account yun na may pumasok na pera sa bangko. And we have to be sure that we are paying the correct amount to the correct person. Sa investigasyon ng PDIC, lumalabas na sa mga nagsarang bangko, mula kapabayaan hanggang panluloko ng mga opisyal ng bangko ang dahilan. Katunayan, ayon sa PDIC, mahigit 80 kaso na ang naisampa laban sa mga may-ari ng mga bangkong naimbestigahan. Pero ang nakalulungkot naman, ayon sa BSP, halos wala pang napaparusahan. Dapat meron. So it must be a reflection of our justice system. Marami na kaming nasampahan ng kaso. Kaya lang, alam mo naman sa ating proseso na dadaan to sa ating hukuman. At doon medyo nagtatagal ang proseso. Sa ilalim ng Republic Act 7653 o ang New Central Bank Act, ang BSP ang nakatalagang ahensya ng pamahalaan na magsisigurong matatag ang bawat bangkong nag-ooperate sa bansa. Sa nakalipas na 1 dekada, nasa mahigit 200 rural, thrift at commercial bank na ang nagsara sa bansa. Meron din silang pagkukulang in a sense, no? Pero alam mo naman, sabi ko nga sa dami ng mga bangko na tinututukan nila, minsan may mga nakakalusot na mangilan-ngilan. Sa kabila nito, nananatiling mahigpit pa rin daw ang pagbabantay nila sa estado ng mahigit 700 bangko sa bansa. Ang kapitalisasyon ng ating banking industry ay napakataas, more than double the levels internationally. Malaki ang papel na ginagampanan ng mga bangko sa takbo ng ekonomiya ng bansa. Ang mga deposito at mga assets ng bangko ang ipinapautang sa mga investors na siya namang ginagamit na kapital para sa mga negosyo. Ganyan lumalaki ang ating ekonomiya. Our banking system is fundamentally safe. Sa totoo lang, kinakailangan ng maingat na pananalita sa pagtalakay sa banking industry ng bansa. Pag mag-fail yung sistema, saan naman kukuha itong mga industrialists o kaya mga investors ng pera para saan sila hihiram ng pera? Importante talaga sa isang bansa na nag-work at saka may trust and confidence ang mga mamamayan sa banking sector. Nananatili raw na mababa ang bilang ng mga Pilipinong nag-iimpok sa bangko. Sa pinakahuling survey ng BSP, 1 sa bawat 5 Pilipino lamang ang may ipon sa bangko. That's the fundamental challenge for the Philippines. We need to find a way through better economic policies to generally increase the income of people. And if they have income and extra money, then they have money to save in banks. Kaya payo ng mga eksperto, mahalagang masuring mabuti ang kalagayan ng bangkong paglalagakan ng pera. It's smart naman kung ikaw ay maraming pera, isabog mo na lang sa mga bangko.
Inilalagay sa mga bangko ang ating pera dahil sa proteksyon na dapat sana ay ibinibigay ng mga ito. Kaya naman mahalaga na mabantayan ang mga bangkong humahawak sa mga perang ipinagkatiwala sa mga ito. Dahil ang bawat sentimong ito ay bunga ng pagod at paghihirap ng mga nag-impok nito. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.